ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagmahal ang puso ay madadaig nito ang kung anong nakikita ng mga mata. Kaya nga importante na kilalanin muna natin ang husto ang isang tao bago natin sila papasukin sa buhay natin. Ikaw, kabarangay, nagmahal ka na ba ng todo? Dear Papa Dudut, ang sabi nila ay bulag daw ang pag-ibig. Pero hindi po ako naniniwala doon dahil nagiging bulag lamang ang pag-ibig kung sarado ang ating puso na tumingin at umunawa sa katangian ng isang tao. At yun ang eksaktong karanasan ko sa buhay pag-ibig na naisipan kong i-share sa Barangay Love Stories. Kung hindi ninyo na itatanong ay avid listener ako ng inyong programa. Pero bago tayo magpatuloy ay nais ko muna magpakilala sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Zelda. 34 years old at taga Parañaque City. Nagtatrabaho ko sa isang private company bilang accounting head. Sumisweldo ako ng desente, may savings, insurance, at ilang mga investment na nakakatulong din sa aking pamilya. Masasabi ko talaga na handa na ako sa buhay may asawa, pero mukhang ang tadhana ang hindi pa handa na magkaasawa ako. Real? Grabe naman yun. Oo. Buong akala ko may ibang babae yung tukmol na yun. Tapos yun pala, ako yung ibang babae niya. Sus! Ikaw nga lang ba? Ano ibig mo sabihin? Sa itsura pa lang kasi ng tukmol mong ex-boyfriend, babaero na talaga siya. Kaya naisip ko, bukod dun sa legal girlfriend niya, marami pa kayong side chick niya. Ay, ngayon ko lang napag-isip-isip na baka nga tama ka. Baka hindi lang ako kasi marami pa kami. Oo, itsura pa lang nun di na talaga mapagkakatiwalaan eh. Oh, grabe ka naman. Binasi mo talaga sa itsura ng tao. Don't get me wrong. Gwapo naman yung ex mong tukmol pero ewan kasi nung unang kita ko pa lang sa kanya, kumulo ng dugo ko eh. Pero syempre, quiet na lang ako kasi tanda ko may period ako noon. Baka nga sign na yun na di talaga katiwa-tiwala yung lalaking yun kasi kita mo ginawa niya sa'yo, hindi mo yun deserve. Hindi talaga kasi gusto ko lang naman na makakilala ng matinong lalaki na magiging boyfriend ko. At kapag pinagkaloob ng Diyos ay magiging asawa ko na rin. Alam mo yan, gustong gusto ko na mag-asawa. Oo naman. Alam na alam ko kaya nga bilib na bilib ako sa iyo eh. Kasi kahit marami ka ng heartbreak na pinagdaanan, umaasa ka pa rin na makakatagpo ng matinong lalaki. At bilang BFF mo, yun din naman yung gusto kong mangyari sa'yo, no? Sa ganda mong yan, sa talino at mga skill na meron ka, wife material talaga. Kaso tinamaan yata ng kamalasan tong BFF mo eh. Kasi hanggang ngayon wala pa rin ako nakikilalang matinong lalaki. Hayaan mo. Darating din si Mr. Right. Basta wag ka lang sumuko na kumilala. Isipin mo na lang na God's redirection yan. Kahit na sa ngayon mapapatanong ka talaga kung bakit hindi ka pa nakakatagpo ng matinong lalaki. Mas okay na rin yan kesa magsettle ka sa manloloko at hindi mo deserve. Pero napapaisip pa rin ako. Anong iniisip mo? Kung anong pakiramdam na mahalin ng seryoso. Pakasalan ng lalaking mahal mo at bumuo ng pamilya kasama siya. Naku, hindi ko rin alam kasi kahit ako napapaisip eh. Bakit? Sa ating dalawa ikaw tong pinakamatagal na sa relasyon. Oo nga, pero ewan. Anong ewan? Ewan, I don't know. Oy, may hindi ka sinasabi sa akin. Share mo na habang hindi pa lumalamig tong kape ko. Siguro may problema kayo ng boyfriend mo, no? Nag-away kayo? Hindi, pero baka tama ka na meron nga kaming problema. O ako lang kasi mukhang okay naman siya eh. Okay saan? At ano ba kasi yun? Sa setup ng relasyon namin, di ba ang tagal-tagal na namin. Pero hanggang ngayon, di pa rin niya ako mayayang magpakasal.
Ewan ko, pero napaisip tuloy ako kung kontento na lang siya na nagli-live-in kami o baka may iba siyang kinalulukuhang babae kaya hindi niya ako mapakasalan. Sobra naman yung huli hindi ko naman naisip na magagawa sa'yo yun ng boyfriend mo. Ako rin naman, pero di ko lang napigilang mapaisip. Baka yung unang dahilan pwede pa. Kaya, payo ko, mag-usap kayo, ha? Sabihin mo na gusto mo na mag-level up kayo sa relasyon nyo. Tanungin mo kung may plano ba siyang pakasalan ka kasi matagal na rin kayo at hindi na kayo bumabata, no? Kung magbibibi kayo, baka mahirapan ka na kamo. Buti sana kung siya yung magbubuntis at manganganak. Ayun na nga. Basta mag-usap kayo. Naniniwala naman ako na walang gusto tang di maayos ng mabuting usapan. Thanks, Beshi. Gagawin ko sinabi mo. Pero paano naman yung sayo? Kaka-break mo pa lang, di ba? Wala namang kaso yun. Ikaw na may sabi na baka nilalayo lang ako ni God sa mga lalaki na hindi mabuti para sa akin. Marami pa naman dyan. Hindi ako titigil sa paghahanap hanggang matagpuan ko na si Mr. Right. That's the spirit. Papadudot maganda naman ako. Hindi ko ito sinasabi bilang pagmamayabang kundi bilang babae na may mataas na kumpiyansa sa kanyang sarili. Sa kabila ng lahat ay palagi pa rin akong naloloko at iniiwan ng mga naging boyfriends ko. Kaya nga tumungtong na lamang ako sa edad na 34 ay single pa rin po ako. Napatanong tuloy ako sa aking sarili kung hindi ako kaseryoso o talagang marami lang ang mga lalaking siraulo at manloloko. Ano man ang dahilan, sa dalawang yon ay hindi na ako natutuwa sa estado ng love life ko. Buti na lamang at nandyan si Candy para mapagkwentuhan ko. Hindi nagtagal ay kumalat sa opisina namin na single na ako kaya bigla na lamang dumami ang mga lalaki na nagpapapansin sa akin. Isa na nga doon ang manager namin na matagal na akong kursonada. Pero hindi ko siya tipo papadudot kahit na mabait naman siya at single. Bukod sa kanya ay marami rin ang mga sumubok na pormahan ako pero sa kadahilan ng hindi ko alam ay mas natuon ang aking pansin kay Kokoy, driver at messenger sa kumpanya namin. Panay kasi siya pa-cute sa akin kapag dumadaan sa cubicle ko. Pero kilala ko naman siyang magalang at mabait na tao. Good morning po, ma'am. Good morning din. Aga nyo naman po pumasok. 7:00 pa lang, oh. Mag-undertime kasi ako mamaya, kaya pumasok na lang ako na maaga. Undertime? Siguro may date po kayo, no? Wala akong date, tsaka di ko pa yan naiisip ngayon. Ganun ba? Sa ganda nyong yan, siguradong maraming mga lalaki nagkakandarapang magpapansin sa inyo. Lalo kalat na sa opisina na single na ulit kayo. Pero wag po kayong magagalit, ha. Hindi naman sa chismoso ako. Narinig ko lang din yun sa ibang mga tao rito kaya nalaman ko. Hindi naman ako galit, tsaka alam ko na rin naman yung kalakaran dito sa opisina. Kumbaga, nabubuhay na lang ang mga tao sa chismis. Basta ang akin lang, kung hindi naman masama yung pinag-uusapan nila tungkol sa akin, walang kaso yun. Tsaka, totoo rin naman na single na ako ulit eh. Napakatanga naman ng lalaking sumayang sa inyo, ma'am. Medyo okay na rin yun kesa kami nga. Pero hindi naman pala siya loyal sa akin. Ibig sabihin, niloko kayo ng banu na yon? Ganun na nga. Ayos lang po ba malaman kung paano niya kayo naloko? Kasi di lang ako makapaniwala. Ayos lang naman. Ginawa lang naman niya akong side chick. Buti na lang malakas ang instinct ko kaya hindi na kami inabot ng ilang buwan. Pero kapag naaalala ko na naging kami, naaaburido ko. Biruin mo yun? Minahal ko yung tukmul na yun tapos niloko lang ako. Grabe. Kawawa rin yung girlfriend eh. Kaya hiniwalayin ko na agad nung nalaman ko. Tukmol nga talaga. Kasi kung ako yung nasa posisyon niya, hindi ko na kayo pakakawalan pa. Kumbaga, mamahalin ko kayo ng totoo. Iingatan ko kayo at aalagaan. Ang sweet mo naman. Sweet po talaga ako. Pero hindi ko lang pinaalam sa lahat. Bakit? Siguro kasi marami ka ring babae, no? Bukod sa nanay ko at 5 kapatid na mga babae,
Wala naman akong ibang babae sa buhay ko. Ha? Bakit? Hindi lang yata siguro siniswerte pang matagpuan yung babaeng para sa akin. Pero malay nyo, kayo na talaga yun. Sir, medyo lumihis yata ng bonggang-bongga yung usapan. Nako, sorry po ma'am. Ay, binibiro lang kita. Tsaka nagkukwentuhan lang naman tayo, 'di ba? Opo, pero totoo yung sinabi ko. Na baka ako na yung babaeng para sa'yo? Tumpak. Ang bilis mo naman yata. Ni hindi pa nga natin masyadong kilalang isa't isa. Kaya nga panay papansin ko sa inyo kasi gusto ko pa kayong makilala ng husto. Yung totoo, matagal ko na kayong crush. Pero may jowa po kayo nun kaya dumistansya ako. Ngayon wala na. Wala na nga, pero hindi ibig sabihin, handa na ulit ako makipagrelasyon. Hindi ko naman kayo pinipilit kung hindi pa kayo handa. Pero naglakas loob na lang din akong umamin. Para naman kahit paano, mapansin nyo. Tsaka pwede naman tayo maging magkaibigan kung gusto nyo eh. Mabait naman ako, tsaka gwapo. Ayoko ng toko ah. Pustiso mo ba yan? Oo eh. Teka, damputin ko lang. Sige, take your time. Sorry ma'am. Hindi pala masyadong kumapit yung pandikit na nilagay ko. Nakakahiya tuloy. Grabe. Kalmahan mo lang. Nangyayari talaga yan. Ngayon pa talaga nangyari. Kung kailan pinagyabang ko pang gwapo ako. Papadudot gulat na gulat ako noong nalaglag ang pustiso ni Kokoy at nakita ko ng husto ang pagiging bungal niya. Bali bungal ang dalawang ngipin niya sa harapan at taas na bahagi. Pero sa kabila ng lahat ay pawang kaaliwan lang ang naramdaman ko. Hindi ako na-turn off kay Kokoy dahil hindi ako ganong klase ng tao. Hindi nga ako mabilis ma-offend. Saka hindi naman niya kasalanan kung bakit kulang-kulang ang ngipin niya. Pagkatapos ng insidenteng yon ay naging biru-biruan na lang namin ni Kokoy ang pagiging bungal niya. At simula noon ay mas naging confident siya na makipag-usap sa akin nang hindi na sinusuot ang kanyang postiso. Dahil maluwag na rin yon at hindi na rin akma sa kanyang gilagid. Nagsabi na lamang siya na pagsisikapan niyang mag-ipon ng pera para makapagpagawa ng bagong pustiso. Bagay na sinuportahan ko habang nagsisimula ang mabuti naming pagkakaibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo tulad ng sinabi ko ay naging magkaibigan kami ni Kokoy at lalo kaming naging close sa isa't isa. Ewan pero aminado akong nagwapuhan na rin ako sa kanya dahil palatawa siya. Kengkoy at may sense of humor. Pero maalalahanin, masipag at mabait na tao. At kahit na kulang-kulang ang kanyang ngipin ay hindi yon naging dahilan upang bumaba ang pagtingin at pagrespeto ko sa kanya bilang tao. Single si Kokoy at sinabi niya sa akin na wala pa siyang napapasagot sa mga nililigawan niya noon. Kasi nadidismaya raw sa pagiging bungal niya. Kaya nga pagkatapos niyang mabasted, 1 taon na ang nakakalipas, ay tumigil na siya sa panliligaw. Nag-focus na lamang siya sa sarili at pagtulong sa pamilya niya, lalo na at breadwinner din siya. Sobra kong humanga kay Kokoy at sa katatagan ng loob na pinakita niya sa kabila ng mga kabiguang naranasan niya sa buhay. Mas lalong tumaas ang tingin ko sa kanya at mas naging kaakit-akit siya sa aking mga mata. Hindi nga nagtagal ay nanligaw sa akin si Kokoy at kinuwento ko yon kay Candy Papadudot. Tapos ayun na nga, sinabi niya sa akin na gusto niya akong ligawan. Pero di pa ako pumapayag Siyempre pakipot muna ako. Ito yon? Ha? Ito yung lalaking gusto mong manligaw sa'yo, Kamo. Ito yung nasa picture sa phone mo na pinapakita mo sa akin, tama? Oo, siya nga. Tsaka may pangalan yung tao. Ano nga ulit yung pangalan niya? Kokoy? Cristopero pero palayaw niya Kokoy. Cristopero? Ang kulit ng pangalan niya. Pangalan ng tatay niya yun. Tsaka wag mo naman pagtawanan. Hindi ko lang mapigilan eh. Mukhang nilaro saka ngayon lang ako nakarinig ng ganung pangalan. Medyo kakaiba. Kahit na. Makatawa ka wagas. Kita ko pa nga lang alam mo. Grabe siya pero sorry
Kahit tong mukha nung Kokoy natatawa ako Saka seryoso ba yan? Lakas ng loob ngumiti kulang-kulang naman yung ngipin. Candy naman. Bakit ba? Sa natatawa talaga ako. Hindi naman niya kasalanan na kulang-kulang ngipin niya. Hindi nga, pero seryoso ka ba na nanliligaw sa'yo to? Oo nga. Sa tono mo, mukhang willing kang magpaligaw kahit sinabi mo na gusto mo munang magpakipot. Medyo. Yung totoo kasi, crush ko na siya tsaka mabait naman si Kokoy. Bakit ka ba tumatawa? Wala naman nakakatawa sa mga sinabi ko Nakakainis ka na Sorry. Pero ang funny mo kasi. Ano nga muna nakakatawa doon? Yung sinabi mo na crush mo tong bungal na to, like as in? Anong nagustuhan mo sa kanya, besh? Oo nga, bungal siya, pero mabait din naman si Kokoy. Gentleman, maalalahanin. Pero bagsak sa looks. Dahil lang sa pagiging bungal niya? At sa trabaho na rin, like as in, major downgrade yan sa'yo kasi yung mga ex mo ang gaganda ng mga trabaho. Tapos bigla kang babagsak sa driver at messenger lang. Sumusobra ka na sa mga pinagsasabi mo kay Kokoy, Candy. Oh, wag kang magalit sa akin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Saka kung wala namang kapintas-pintas sa kanya, di ako magsasalita. Sana nga di ka nalang nagsalita kasi sobrang sakit ng mga sinabi mo kay Kokoy Wala namang ginagawa sa iyo yung tao Karapatan ko naman magsabi ng opinyon ko, saka sinabi ko yun para hindi man lait. Nagtataka lang ako kasi paano ka nagkagusto sa kanya? Ang gwapo ng mga ex mo tapos sa mukhang to ka lang babagsak? Gwapo nga at magaganda yung trabaho pero manloloko, sinungaling at mga siraulo naman. Tsaka, anong pinagsasabi mo na major downgrade? Sumusobra ka na talaga. Basta. Para sa akin medyo bumaba standard mo sa lalaki nung nagkagusto ka sa bungal na yan. Kasi kung hindi, mas mataas pa sana sa mga naging boyfriend mo yung hahanapin mong katangian ng isang lalaki sa susunod mong magugustuhan. Siyempre, kasama na looks at status dun dahil maganda ka, edukada. Para sa akin naman, walang masama sa itsura ni Kokoy. Oo, kulang-kulang yung ngipin niya pero pwede naman yung ipaayos Tungkol naman sa trabaho niya, marangal yun. At hindi siya nagnanakaw katulad ng iba dyan. Sinong iba dyan? Basta, yung mga mukhang disente pero magnanakaw naman. Ewan ko sa'yo, besh. Baka naman nabagok ka tapos naalog lang utak mo kaya ganyan ka mag-isip. O baka naman nananaginip ka lang. Pwede ka nang gumising. Sampaling kaya kita para malaman mong walang nananaginip dito. Grabe, napaka-bayolente. Napaka-violente rin kasi ng bibig mo. Laitera. Hindi na bago sa akin ang pagiging matabil ng dila ni Candy dahil kilala ko siyang prangka. Pero nagulat pa rin ako sa pagiging laitera niya. Sa dinami-rami ng tao, siya pa talaga na best friend ko ang mangiinsulto sa lalaking nagugustuhan ko. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang sentimiento niya. Totoo na ang mga naging ex-boyfriend ko ay may ganong klaseng trabaho. Pero hindi pa rin yon sapat na dahilan upang ikumpara niya si Kokoy sa kanila. Saka nagtatrabaho siya ng marangal at wala namang masama doon. Kaya nga aminado akong sumama ang loob ko kay Candy dahil sumobra siya sa kanyang mga limitasyon. At bilang adult ay sinabi ko yon sa kanya upang tawagan siya ng pansin. Bagay na hindi naman niya minasama kaya agad siyang humingi ng paumanhin. Pero humirit pa siya na nagsasabi lang naman daw siya ng totoo tungkol sa pagiging bungal ni Kokoy. At hindi nito kagwapuhan kung ikukumpara sa mga ex-boyfriend ko. Hinayaan ko na lamang si Candy sa kung ano ang nakikita ng kanyang paningin basta ako ay nag-focus na lamang sa nakikita ng aking puso. Besides, buhay ko pa rin naman ito at ako pa rin ang magdidesisyon kung papapasukin ko si Kokoy. Pero wala rin naman kasing dahilan para hindi dahil pinatunayan niya sa akin na karapat dapat ko siyang sagutin. Kaya hindi nagtagal ay naging magkasintahan kami ni Kokoy, Papa Dudut.
Grabe! Ang ganda naman dito sa kakainan natin. Pero baka mahal dito ah. Medyo kulang kasi yung pera ko eh. Huwag ka mag-alala, sagot ko na to. Nakakahiya naman, baby love. Ano nakakahiya dun? Siyempre, ako yung lalaki sa relasyon. Kaya dapat ako yung nagbabayad sa mga date natin. May pambayad naman ako pero hindi sa ganitong klase ng kainan. Kaya nga kalmahan mo lang kasi ako nang bahala. Tsaka, ano naman kung ikaw yung lalaki sa relasyon? Walang kaso sa akin yun, basta kaya ko ibibigay ko. Hayaan mo, makakabawi rin ako sa'yo. Medyo nagipit lang talaga dahil nagpadala ako kay nanay ng pera sa probinsya. Nanganak na kasi yung ate ko. Tapos wala naman tumutulong dun kasi hindi naman siya pinanagutan nung nakabuntis. Siyempre, di ko naman matitiis kasi pamilya ko. Naiintindihan ko naman yun. Pero, sobra naman yung nakabuntis sa ate mo. Sobrang sama at irresponsable. Oo nga eh. Kaya lagi tuloy kaming bad shot sa inyong mga babae kasi may lalaki na sira ulo. Hindi naman lahat ng mga lalaki sira ulo. Meron yung mga katulad mo na matino. Kinilig tuloy ako. Halata nga. Kasing pula ng hinog na kamatis yung mukha mo eh. Ang cute mo pala kapag namumula. Binubola mo naman ako eh. Hoy, hindi kaya ako bolero. Baka ikaw. Lagi mo kaya akong sinasabihan ng maganda kahit minsan hindi ko masyadong ramdam. Di pambobola yung pagsasabi ng totoo. Pero thank you kasi na-appreciate mo ko. Bakit naman hindi? Girlfriend kita. Tsaka tungkulin ko bilang boyfriend mo na i-appreciate ka at sabihin sa iyo yung magaganda mong katangian na nakikita ko. Mga tanong lang kita, baby love. Tungkol saan? Hindi ka ba nagsisisi na sinagot mo ako? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Sagutin mo na lang. Napaisip lang ako. Hindi. Bakit? Kasi ganito lang ako. Anong ganyan ka lang? Sakto lang. Hindi ka gwapuhan. Hindi malaking sweldo. Kung ikukumpara ako sa mga dati mo na karelasyon, walang wala talaga ako. Lamang na lamang sila sa akin ng 10 paligo. Tapos bungal pa ako. Kaya tagilid na talaga. Unang-una, hindi issue sa akin yung pagiging bungal mo. Pangalawa, wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo sa kanila kasi hindi totoo yun. Para sa akin, gwapo ka. At higit sa lahat, mahal kita. Kaya wag mo nang uulitin yun ha. Okay. Ayan, ganyan nga. Pero hindi ko pa rin talaga mapigilang isipin na lamang sila sa akin ng 10 paligo kasi kulang-kulang ang ngipin ko. Sigurado na mas gwapo pa ako sa kanila kundi ako bungal. Tungkol sa bagay na yan, may naisip ako. Ano yon? Naisip ko na pwede naman kitang pagawa ng pustiso para mas tumaas yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Alam ko plano mo nang magpagawa pero laging napopostpone dahil sa iba mo pang responsibilidad sa inyo na mas kailangan mong unahin. Kaya nga, hayaan mo ko na tulungan ka na makapagpagawa ng bagong pustiso. Sobra-sobra naman yata yun, baby love. Paano naging sobra-sobra yun? Sige nga. Kasi ako... Kasi ikaw yung lalaki sa relasyon. Kung yan na naman ang sasabihin mo wag mo nang ituloy. Tsaka ako naman yung nag-alok. Hindi to utang o ano. Regalo ko to sa'yo, kaya tanggapin mo na lang. Sige ka. Pag di ka pumayag, magtatampo ko. Hala, wag! Sige, payag na ako. Tinatanggap ko na yung regalo mo. Ayan. Magpa-schedule na tayo agad sa kakilala kong dentist. Magaling yun. Tsaka di kalidad gumawa ng pustiso. Sigurado magiging swak na swak sa'yo. Papadudot kitang-kita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Kokoy nang sabihin kong ako na ang magpapagawa ng pustiso niya. Pero inassure ko siya na walang kaso yon dahil girlfriend naman niya ako at napapayag ko si Kokoy kaya excited na kaming pareho para sa unang appointment niya sa dentista. Bukod sa bagong pustiso ay pinabrace rin namin ang mga sungki niyang ngipin sa ibaba. At habang ginagawa pa ang pustiso niya ay panayang pasasalamat sa akin ni Kokoy. Kung tutuusin, ay hindi naman talaga mura ang magpakonsulta sa dentista dito sa Pilipinas. At karamihan ay natatakot pa kasi nahihiya sila. Kaya mas pinipili na lamang nila na huwag magpatikin. Pero importante na regular tayong nagpapakonsulta sa dentista upang mapangalagaan ang ating mga ngipin. Hindi nga nagtagal ay nakuha na namin ang bagong pustiso ni Kokoy at noong sinuot niya yon ay pinakita sa akin. Sabay ngiti ay lalo akong na-in-love sa kanya. Isa lang ang masasabi ko. Papadudot, lalo siyang gumwapo
sa aking paningin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil sa bagong pustiso ni Kokoy ay hindi na kulang-kulang ang kanyang ngipin. Mas tumas din ang kumpiyansa niya sa sarili. Bagay na kinatuwa ko naman ng husto. Siyempre proud ako sa boyfriend ko kaya nga hindi lang pustiso at brace ang ibinigay ko sa kanya dahil sa katuwaan ko. Nang mga sumunod na linggo ay nasira ang cellphone ni Kokoy kaya naman sinabi kong bibilhan ko siya ng bago. At hindi lang bago dahil mamahalin at upgraded version niyo ng nasira niyang cellphone. Tuwang-tuwa tuloy ang boyfriend ko at labis ang pasasalamat sa akin. Habang tumatagal, ang aming relasyon ay natuto na rin po akong humiram ng pera sa akin natuto na rin humiram ng pera sa akin si Kokoy at ang kadahilanan niya ay palagi siyang nagigipit. Kasi maliit lang naman talaga ang sweldo niya bilang driver at messenger. Alam ko yon kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na pahiramin siya. Kaso po'y dumalas ng dumalas hanggang sa magtaka na ako. Isa pang napansin ko ay ang pagkawala ng oras sa akin ni Kokoy dahil masyado na siyang abala sa kanyang cellphone. Lagi niyang dinudot-dot yon at kapag gusto kong tingnan ay iniiwas niya. Nabother na ako kaya naman kinompronta ko siya. Nagkasagutan pa nga kami papadudot hanggang sa inagaw ko ang kanyang cellphone at tiningnan yon. Doon ay napunta ako sa isang application at meron akong nalaman. Dahilan para kumulo ng husto ang aking dugo. Kokoy, napakababoy mo! Pasensya ka na, baby love. Wag mo nga ako matawag-tawag na baby love. Nandidiri ako sa iyong ungas ka. Huwag ka naman magsalita ng ganyan oh. Nasasaktan ako sa sinabi mo. Ay wow! Meron ka palang pakiramdam? Malamang, tao ako. Palagay mo sa akin, robot? Hindi. Pero bakit ba napunta tayo dyan? Ikaw kasi. Sinisi mo pa talaga ako, no? Napakakapal ng mukha mo. Pasensya na talaga, baby love. Huwag mo sabi akong tawagin baby love. Nakakadiri ka. Okay, sige. Hindi na kita tatawagin nun. Basta patawarin mo lang ako. At bakit ko naman gagawin yon? Sige nga. Kasi boyfriend mo ako. Mahiya ka nga sa balat mo. Lakas pa ng loob mong tawagin boyfriend ko yung sarili mo hindi mo nga ako naisip nung ginawa mo yung bagay na yon. Kaya nga nagsasorry ako. Kasi di ko naman sinasadya. Malaki lang talaga pangangailangan ko kaya ako nagawa yun. Kailangan ko ng pera. Paano kailangan mo? Nakakahiram ka naman sa akin Pinahihiram kita, di ba? Oo. Kaya bakit kailangan mo pa talagang mamakla para magkapera? Saan mo pa ginagamit yung pera na yun at pagkalaki-laki naman yata ng kailangan mo? Di ba alam mo naman kung saan ko ginagamit yung pera na hinihiram ko sa'yo? Oo, sa pamilya mo. Pero yung pera na galing sa pamamakla mo, saan mo nga sabi ginagamit? Yun ba? Yun nga, Kokoy. Sagutin mo na ako dahil nanggigigil na ako sa'yo. Sa pamilya ko pa rin naman. Hindi ako naniniwala sa'yo kaya tigil-tigilan mo na yung pagbilog sa ulo ko. Sobrang sama mo. Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan pa? Zelda naman. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Hirap sa'yo, dami mo pang ligoy Hindi ko na maalala Wow, bigla na lang yata humina yung memorya mo. Totoo naman. Maniwala ka man o hindi, di ko na nga maalala. Sabagay, kahit na maalala mo, hindi na rin naman magbabago yung katotohanan na niloko mo ako kapalit ng pera. Ang sama-sama mo. Paano mo naatim yun? Na hindi mo na ako inisip. Naisip naman kita pero mas matimbang pa rin yung kumita ka ng pera dyan sa pamamakla mo. wag mo namang ulit-ulitin. Masakit na sa tenga Alin? Yung pamamakla mo dahil sa pera? Zelda naman. Kulang pa nga yan Kulang pa yung pagpapamukha ko sa'yo ng panloloko mo para naman maramdaman mo yung galit ko. Akala ko pa naman iba ka sa mga ex-boyfriend ko pero mas malala ka pa sa kanila. Wag mo naman ako agad husgahan. Intindihin mo na lang sana ako. Paanong di kita huhusgahan hindi mo nga masabi-sabi kung para saan yung pera kinikita mo sa pamamakla? Tapos gusto mong intindihin kita? Ako na nga yung agrabyado dito. Hoy mister, para sa kaalaman mo, ako lang naman yung niloko at pinagsisinungalingan mo. At hanggang sa mga oras na to, niloloko mo pa rin ako sa di mo pagsasabi ng totoo. Napakasama mo. Ikaw na yung pinakamasamang tao na nakilala ko. Napakasahol mo, Kokoy. Maling-mali nung inakala kong matino ka. Manloloko, manggagamit.
Simula sa araw na to hiwalayin na tayo. Papadudot diring-diri ako kay Kokoy dahil sa pamamakla niya. Hindi nagtagal ay nalaman ko na may nabuntis pala siyang ibang babae. Kaya naman kung todo ang pangangailangan niya sa pera para masustentuhan ito. May nabasa rin akong conversation nila ng naturang babae at nakasaad doon ang masasama at masasakit na bagay na sinasabi sa akin ni Kokoy kapag nakatalikod ako. Sa bagay, ginamit lamang niya ako, Papadudot. Hinuthutan at pinirahan kasi mahal ko siya at hindi ko siya kayang tiisin. Para sa akin ay napakalaking insulto noon kaya nga hiniwalayan ko na si Kokoy ng araw ding yon. Pinigilan kong umiyak habang nasa daan pa uwi pero pagdating ko sa bahay ay napahagulhol na lamang ako. Muling nagbalik sa aking alaala ang mga panlulokong ginawa ng mga ex-boyfriends ko. Akala ko pa naman ay iba si Kokoy sa kanila pero mas malala pa pala siya. At galit na galit ako sa ginawa niya. Pakiramdam ko ay trinidor niya ako at wala yung kapatawaran. Kaya nga kahit sinubukan pang makipagbati sa akin ni Kokoy ay hindi ko na siya kinausap pa. Para saan pa, hindi ba? Mas naging mataas ang pader ko at naging profesional ako pagdating sa trabaho dahilan para ma-intimidate sa akin ang manlulokong si Kokoy na yon. Ngunit sa kabila ng pagpapakatatag ko, ay durog na durog pa rin po ang aking puso. Lahat ng yon ay hindi ko itinago kay Candy, Papadudot. Ang kapal na mukha niya, di ba? Hindi lang makapal kundi pangit pa. Grabe, hanggang lalo ko nalalaman yung mga panloloko niya sa'yo. Mas tumitindi yung galit ko sa bungal na yun. Hindi na siya bungal. May pustiso na siya. Bungal pa rin siya at hindi na magbabago yun, no? Saka ayun na nga, pinagawan mo na nga ng pustiso, pinabrace mo pa yung sungki niyang ngipin, tapos nakuha ka pang lukuhin. Napakawalang ya talaga ng lalaking yun. Ewan ko. Hindi ko alam kung paano niya nagawa sa akin. Ginawa ko naman lahat na makakaya ko para tulungan siya at suportahan sa mga bagay na ginagawa niya. Hindi lang tulong at suporta yung binigay mo sa kanya kasi kulang na lang saluhin mo siya. Naloka nga ako sa'yo, Beshi. Kasi naging instant sugar mommy ka ng baliw na yun. Wala naman sa akin yun eh. Anong wala? Ang dami mo nang tinulong sa damukol na yun. Tapos wala. Kung kukwentahin ko yung mga pera na nabigay mo sa kanya, baka maloka na ako sa dami. Wala nga sa akin yun. Kasi ako naman halos yung nag-alok nun sa kanya. Pero nitong mga nakalipas, siya na mismo nangungutang sa'yo, di ba? Oo. Kasi meron na palang nabuntis na ibang babae ang ungas na yon. At kaya pala halos kumapit sa patalim, masustentuhan lang yung mag-ina niya. Yun nga yung kinakagalit ko. Kahit ako magagalit kasi sobra-sobra yung ginawa niya. Kumbaga, 2 beses kanyang pinagtaksilan, niloko at paulit-ulit na binibilog yung ulo mo. Hindi ko akalain na meron palang tao na ganyan ka-demonyo. Nakay Kokoy na talaga ang kalahati ng trono ni Satanas. Kaya nga nakipaghiwalay na ako sa kanya kasi hindi ko na maatim makita yung pagmumukha niya. Nandidiri ako pag naalala ko lahat ng ginawa niya sa akin. Dapat lang naman talaga nahiwalayan mo siya, pero yun na yun. Ano ibig mong sabihin? Like, yun na yun. Paano na lang yung mga utang niya sa'yo? Sige nga. Ewan ko kung mababayaran niya pa yun kasi gipit na nga siya sa pera, di ba? Kaya niya rin nagawang kumapit sa patalim. Wow. Wala ka namang pakialam doon kasi siya naman gumawa ng sarili niyang ikagigipit sa pera. Kung hindi sana siya naging makati at nakontento na lang sa'yo di masaya sana kayo. Kaso baliw siya Kaya dapat lang nasingilin mo siya. Hindi mo na dapat problemahin yung problema niya. Baka kasi lalong sumakit yung ulo ko kung sisingilin ko pa siya kaya nga naisip ko na hayaan na lang yung mga utang niya. Wow, ulit! Ibang klase ka, Beshi. Ano ka, charitable institution? Candy naman Alam mo, naiinis ako sa'yo. Ikaw na nga yung niloko at ginamit, tapos napakabait mo pa rin. Ang swerte sa'yo ng bungal na yun. Hindi na nga siya bungal, may pustiso na siya. Bakit ko sa pustiso niya?
Teka, may naisip ako para kahit paano makaganti ka sa mokong na Kokoy na yun. Ano? Bawiin mo yung pustiso niya. Bakit ko naman gagawin yun? Ay, slow. Sabi ko para nga makaganti ka. Bakit naman ako gaganti? Wala lang. Sa lagay, sa kanya ang huling halakhak. Swerte naman niya. Kaya nga kung ako sa'yo, bawiin mo yung pustiso niya. Kasi tingin ko, kasalanan nun, kaya kanya niloko. Sabi mo mas tumaas kumpiyansa niya sa sarili niya, di ba? Tapos gwapong-gwapo sa sarili, ganon. Kung mabungal ulit siya, tingnan natin kung di ulit bumaba yung kumpiyansa niya sa sarili. As if naman magagawa ko yun. Magagawa mo. Sabihin mo, binabawi mo na. Pag hindi binigay, agawin mo sa bunganga niya tapos basagin mo, sirain mo, apakan mo hanggang magkadurog-durog. Deserve ng Kokoy na yun na mabungal ulit. Papadudot ramdam ko ang matinding galit kay Candy habang sinasabi niya ang mga katagang yon. Pero ewan ko kung magandang ideya na bawiin ko pa ang pustiso ni Kokoy matapos ko yung ipagawa para sa kanya. Pangalawa ay nasa bunganga pa niya. But to be honest, naisip ko nga na magandang ideya yon para naman kahit papaano ay makaganti ako sa kanya kasi kilala ko ang sarili ko na hindi ganong klase ng tao. Ang gusto ko na lang ay tuluyang putulin ang ugnayan namin ni Kokoy at magkaroon ng peace of mind. Kumbaga karma na lamang ang bahala na maghiganti sa kanya. Sa kasalukuyan ay patuloy akong nagmo-move on. Hindi pa rin nawawala yung sakit na dulot ng ginawa sa akin ni Kokoy. Pero malaking bagay na hindi na kami magkatrabaho sa ngayon para unti-unti akong makausad at makalimot. Natanggal kasi siya sa pinagtatrabahuhan namin dahil sa patong-patong na violations. At nung kinuwento ko yon kay Candy ay tuwang-tuwa ang gaga kong kaibigan. Pero ewan ko ba sa sarili ko kung bakit ako naaawa kay Kokoy, lalo na at wala na siyang trabaho at meron pang sinusustentuhan. Kaso, alam ko rin na labas na ako doon at dapat ay wala na akong pakialam sa kanya. Ang tanong ko lang sa mga kabarangay natin ay ayos lang ba yung paraan ko ng pag-move on o dapat ginawa ko yung suggestion ni Candy para makaganti ako kay Kokoy? Dapat ko bang ipakuha ang postiso na suot-suot niya? Aminado ako na may gabi na dinadalaw ako ng mga what ifs sa buhay ko. At kasama na nga doon yung makapaghiganti sa ex-boyfriend ko. Ewan, sana'y matulungan at mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Papa Dudut, maraming salamat kung mapili po niyo itong i-air sa inyong programa. Number 1 po kayo sa puso ko and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zelda. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.